Nakiusap si Senador Ronald Bato de la Rosa na isailalim siya sa kustudiya ng Philippine National Police o PNP. Ay po kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, sinabi ito ni de la Rosa na makausap sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates at DILG Secretary John Vic Remulla. Habang nasa Senado pa ang senador. Sa pagkakakilalaan niya ni Aplasca sa senador, mukhang seryoso raw ang pakiusap ni de la Rosa. Ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Remulla, kay CPNP, nag-offer po siya kay CPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP. Ang sagot kasi ni CPNP, I don't know if it's a joke, sabi, meron naman kaming area doon siya, pero doon sa custodial facility. So medyo natawa kaming lahat, narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Nartates at Remulla. Inihain sa Senado ang isang resolusyon para imbestigahan ang barilan kagabi. Sumulat naman si Senadora Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos para tanggalin muna sa pwesto si NBI Director Melvin Matibag at 2 pang opisyal. Saksi si Joseph Moro. Nung sumiklab ang gulo sa Senado kahapon kalagitnaan ng caucus ng mga senador na hinihintay ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. At around that time, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our caucus. We heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok. Tumawag yung OSAA na, "Sir, confirmed na may shooter." Sabi ni Senador Mig Subiri, majority caucus ang nangyari at hindi siya imbitado, kaya umuwi na siya matapos ma-adjourn ng sesyon. Sabi ni Senador Erwin Tulfo, earlier the day po, nagsabi si SP Cayetano na mayroon pong caucus all members, ibig sabihin kasama minority. Yes. okay, Pero nagbago po ito nung bandang hapon na majority na lamang po. Ang pagkaintindi ko po, may caucus sila yung assignments po ng mga committees. si Senador Kiko Pangilinan may meeting daw sa labas ng Senado, kaya maagang umalis. Itinanggi niya mga aligasyong natimbrehan ng mga taga-minorya na magkakagulo kaya sila maagang umalis. Si Senador Risa Ontiveros may conference daw na pupuntahan kaya lumipad na papuntang probinsya. Mapamayorya o minorya na nawagan ng investigasyon ng mga senador para hindi na maulit ang nangyari kagabi at mapanagot ang mga responsable para rito. Gate ng ilan pang mabastos sa institusyon na nangyari sa mataas na kapulungan. Naghain din ng resolusyon para sa investigasyon si Senador Bam Aquino. Sumulat naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senadora Amy Marcos. Gusto ng senadora na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Melvin Matibag at 2 pang opisyal ng ahensya para sa anay buo at walang kinikilalang investigasyon. Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Tiniyak po ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magmomosyon sa panig na mayorya para i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes po ito inaasahang isasalang sa plenaryo. Saksi si Mark Salazar. Pinirmahan kanina ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat kay House Speaker Faustino D. III na natanggap na nila ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes daw, uunahin saglit ng Senado ang latag ng bagong committee assignments at isasalang agad-agad sa plenaryo ang articles of impeachment. Ituan niya yung sinasabi ng saligang batas na trial by the Senate shall forthwith proceed. May motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court. And then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, aandar na yung process. I'll brief you more about the process later on. Kagabi na i-transmit sa Senado ang 27 kopya ng articles of impeachment sa gitna ng lockdown at gulo roon. Mabilis itong na-turn over ng Secretary General ng Kamara sa Secretary ng Senado.
Kasama sa mga ipinasa ang sealed box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte na hindi na nabuksan sa House Justice Committee. Pagtitiyak ni Cayetano na pagkasunduan ng bagong mayorya na walang magmumosyon para i-dismiss ito. So far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Everyone, I can tell you kung ano na pag-usapan, and everyone said we should have the trial, and there's no, walang isa man nagsabing hindi mag-trial. Sa ngayon, hindi pa sigurado kung kailan ang trial proper. Ilalatag pa ang calendar at ang diskarte kung papaano mapapabilis ang trial, kabilang ang posibleng pag-extend ng workday. Sinabi naman ni Cayetano na malaki ang tiwala niya sa mayorya sa gitna ng aniyay mga hakbang umano para magpalit ng liderato sa Senado. Oo. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. But your 13 is solid. you're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tatlong magkakaanak ang patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Navotas City. At kabilang po sa nasawi ang isang buntis at bata. Saksi si Von Aquino. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga taga El Santos Street, Barangay Tango, South Navotas City, pasado alas 3 na madaling araw. Pati ang poste ng kuryente na may mga kontador at salasalabat na kable, nilamon din ang apoy. Sa kasawiang palad, natrap sa loob ng nasunog na bahay ang 45 years old na ginang, kanyang 9 na taong gulang na anak at 20 anyos na buntis na anak. 3 naman ang sugatan na nagtamo ng lapnos at paso na dinala sa ospital. Nung lumabas na po kami dito, nakita na po namin yung apoy dito. Ang super laki na po talaga ng sunog. Yung tupok po ng apoy, nasa kanila na po. Baka mamaya na-shoot na po sila sa usok. Kaya po hindi na sila nakalabas. Ayon sa Navotas BFP, tinatayang 10 bahay ang nasunog at 20 pamilya ang nasunugan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tuluyang naapula 6:57 na ng umaga. Ang ilang residente, sinusubukang isalba ang mga gamit na pwede pang pakinabangan. Mga bandang alas 3, ma'am. Malaki na yung usok tsaka yung apoy, ma'am. Tsaka wala na kaming nakuha, ma'am, talaga. Sana mabigyan kami ng damit or kahit mga pangkain man lang, ma'am. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 70,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isa naman ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa isang residential area sa East Riverside, Barangay Paltok sa Quezon City alas 9 ng umaga. Ayon sa BFP, bumalik lamang ang 15 anyos na lalaking biktima sa nasusunog nilang bahay pero lumaki pa ang apoy at hindi na siya nakalabas ng bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Isinisi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga nangyayaring kaguluhan sa Senado. Ang buwelta naman ng palasyo, ang kailangan ng bayan ay public servant na nagsaserbisyo at hindi gumagawa ng intriga at fake news. Ating saksihan. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari kagabi sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagkukubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero
Kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ayon kay Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay ang public servant na nagseserbisyo at hindi yung alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi!